Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Napipili lang eh. Sa tansya ko po, 5% lang ang nabibigyan. Kumusta po kayong lahat? Ano po? Paano naman naging mabuti? Napakamahal yata ng bilihin ngayon. Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba yung gamot? Mura ang pampu-ospital? Paano mabuti? Napakarami po ng problema ng ating bansa ngayon. Kaya po ang ginagawa ng ibang mga kandidato na lumalapit sa inyo, ang daladala nila ayuda. Bigas! Merong AIS, merong MAIT, merong tupad, merong akap, maliban pa sa Portis. Bigas! Alam po ba ninyo kung magkano lahat ito kapag ka pinagsama-sama? Kailangan malaman po ninyo. Lahat po ng mga ayudang binibigay sa inyo, lalo na sa panahon ng eleksyon, 194 billion pesos. Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Kasi po, ang tinatarget na dapat mabigyan ng ayuda, hindi bababa sa 25 million Pilipinos. Ngayon po, ang itatanong ko sa inyo, lahat ba ng 25 million na mahihirap na Pilipino nabibigyan ng ayuda? Napipili lang eh. Sa tansya ko po, 5% lang ang nabibigyan. Ibig sabihin, nasa 5,000 lamang na mahihirap na Pilipino ang nabibigyan. Samantalang ang targeted number hindi bababa sa 25 million. Alam po ba kung anong pwede natin gawin dyan para ang lahat sana'y mabigyan? Lahat mabigyan. Ang akin pong iniisip para madali tayo, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pababa, dapat libre na po yung kuryente. Totoo mangyayari po ito. Monthly po ito, 2,000 pesos pababa. Libre na. Sapagkat ang magbebenepisyohan nito about 25-26 million Pilipino. Ibig sabihin lahat mabibigyan. Hindi po pwede yung pipiliin lang kung sino binibigyan. At pagkatapos yung nagbibigay, akala mo sa kanya nang galing. Hindi po sa kanya nang galing yun. Hindi niya pera yun. Pera po ninyo yun. Nagtagal nga lang na dapat na ibalik na sa inyo. Pagka po may dumating sa inyo mga kumakandidato, senador, ang dami nilang pera na yun. Kunin po ninyo sapagkat sa inyo yun. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Iboto pa rin ninyo. Yung gusto nyo iboto, isama na po ninyo ako doon. Dante Marcoleta, number 38 sa Balota, at pakisama na po ninyo si Kuya Ipe, na ipinakilala ako sa inyo kanina. Ang sabi ko po, napakarami nating problema. Hindi lamang pangkabuhayan. Kailangan po ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito sapagkat yun po ang nakasulat mismo sa batas. Ang nakasulat sa batas, idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Alam po ninyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin yung 12% back. Sapagkat tayo lang na Pilipino, ang bansang Pilipinas lang ang merong back. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia, pumunta kayo sa Cambodia, walang back, dito lang. Kaya humihirap ang buhay natin. Pag mura ang kuryente, babangon ang maraming pagawaan, babangon ang negosyo, maraming magkakatrabaho, dagdag na kita sa Pilipino. Yun po ang kailangan natin. Hindi ayuda, pampasikat lang sa kanila. Akala mo pera nila na galing sa buta. Mga kababayan, hindi na po magtatagal. Kasi po, meron lang kaming mga ilang minuto.
Importante lang po sa akin, makita ko kayong lahat at masabi ko sa inyo ang dapat yung malaman. Isa pa pong malaking problema ng bansa natin ang pagkakahati-hati bilang Pilipino. Inimpeach nila ang Vice President, mahati na naman tayo. Dinukot nila si dating Pangulong Digong dinala sa malayong lugar. Nahati-hati na naman. Nalungkot ang maraming Pilipino kung hindi man lahat. Alam po kayo po, marami sa inyo nalulungkot. Itama po natin ang maraming mali. Ayusin po natin ang maraming mali. Mabuti po dito sa Distrito 5 sa buong Maynila, meron kayong Yorme, meron kayong Atienza, meron kayong Amado Bagatsing na talagang tutulong sa inyong lahat dito sa Maynila. Ngunit yung kabuuan ng ating bansa, kailangan po natin ayusin. Tulungan po ninyo ako, tulungan nyo kami. Para sa ganon, nagkita-kita po tayo. Magtutulong-tulong po tayo. Kaya po natin gawin ito. Itama po natin ang mali. Pigilan natin ang pagtanggal sa Vice President. Ibalik natin si Pangulong Digong sa lalong madali.